Salamat po sa inyong mga panalangin na kagalingan sa inyong pong lingkod. Magpapatuloy tayo sa ating pag-aaral dito sa Ebanghelyo ayon kay Marcos. At nasa ika-30 sermons na po tayo. 30 bahagi ng ating pong long journey dito po sa The Gospel according to Mark. At ito po ay consecutive sermons. At sana matapos po natin ito bago magtapos din ang taon, syempre, no? So please turn your Bible to Mark chapter 8. Noong nakaraan ay pinag-aralan natin Mark chapter 8 verses 1 to 13. Ngayon naman ay Mark chapter 8 verses 14 to 21. Mark chapter 8 verses 14 to 21. So, nakita na ninyo? Papasahin ko po ito sa ating Tagalog na Biblia. Noon ay nakalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay maliban sa iisang tinapay na nasa bangka. Kaniyang binalaan sila na sinasabi, "Mag-ingat kayo, iwasan ninyo ang lebadura ng mga Pariseo at ng ang lebadura ni Herodes." At sinabi niya sa isa't isa, "Ito ay sapagkat wala tayong tinapay." Yamang batid ito ni Jesus ay sinabi sa kanila, "Bakit ninyo pinag-uusapan na wala kayong tinapay? Hindi pa ba ninyo nalalaman ni nauunawaan man? Tumigas na ba ang inyong mga puso? Meron kayong mga mata, ngunit hindi nakakakita. Meron kayong mga tenga, ngunit hindi nakaririnig. Hindi ba ninyo natatandaan nang aking pagputulin ang 5 tinapay para sa 5,000? Ilang kaing na puno na mga pinagputol-putol ang inyong pinulot?" Sinabi nila sa kanila, 12. Nang pagputol-putulin ang 7 tinapay para sa 4,000, ilang kaing na puno ng mga pinagputol-putol ang pinulot ninyo? Sinabi nila sa kanya, 7. Verse 21. Sinabi naman niya sa kanila, "Hindi pa ba ninyo nauunawaan?" 2 linggo na po ang nakararaan, si Hiroo Onoda ay namatay sa edad na 91 years old sa Tokyo. Kaya ang tanong, sino ba itong si Hiroo Onoda? Sa mga ating mga mahuhusay sa history, sino si Hiroo Onoda? Sa mga major sa history natin dito, meron ba nakakakilala sa kanya? Ito si Hiroo Onoda, oh. Yan siya. Ngayon, sino ba yan? Sa mga hindi nakakaalam, si Hiroo Onoda po ang kahuli-hulihang sundalong Hapon na sumuko. Alam niyo kung kailan siya sumuko? Noong 1974 lang. 30 taon nang tapos ang giyera bago siya sumuko. Siya ay nagsumuko imagine nyo, 30 years after the war. Siya ay nanatili sa tinatawag na jungle o kagubatan at kabundukan ng Lubang Island sa Occidental Mindoro. Alam niyo kung bakit siya 1974 lang sumuko? Hindi niya kasi alam na tapos na ang giyera. No? Nakikipaglaban pa siya noon. Walang makapasok doon sa lugar na yun dahil meron siyang mga bomba, meron siyang mga matitinding armas. Nag-iisa na lang siya sa pagkikipaglaban. And for 30 years after the war, he's still fighting for nothing. Yan po ang kanyang ginagawa. No? Napakatindi ng trahedya ng tao ito. Kasi sa tutuusin natin, waste of time lang, di ba? Pagsasayang lang ng oras ang ginagawa niya. Nabuhay siya sa kagubatan. He lived an uncomfortable life in the jungle because of what we call lack of understanding that the war had already
tapos na ang giyera. Ayan, pansin na rin natin siya. Palagay ko, ganito po ang kalalagayan din ng maraming tao ngayon. Maraming tao sa ating panahon ay deboto sa mga bagay pang-relihiyon, pero hindi ayon sa salita ng Diyos. Maraming mga tao ngayon ay nagbibigay ng panahon sa pagpapayaman, pero hindi nagbibigay ng panahon sa pagpapayaman ang pangangailangan niyang pangkalmo. Maraming mga tao ngayon sa ating panahon nakafocus sa mga bagay na hindi naman mali, maaari rin tama, pero walang eternal value. In simple words, ang tawag dyan ay lack of understanding. Kawalan ng kaunawaan. O kung gusto natin mas mabigat pa, spiritual blindness o kabulagang spiritual. Ang kawalan ng kaunawaan ay isang seryosong problema. Hindi lang sa mga hindi mananampalataya, hindi lang doon sa mga taong nasa labas ng pamilya ng Diyos, maging sa mga tinatawag ding tao ng Diyos. Yan ang paalala ng Diyos doon sa sulat ni Propeta Hosea. Hosea chapter 4 verse 6. Ang sabi doon, "My people perish for lack of understanding, for lack of knowledge." Ang aking mga tao ay napapahamak dahil sa kawalan ng kaalaman. Kaya nga nais ko magsimula sa mga tanong na ito. Ikaw ba ay lumalago sa iyong kaalaman? Ikaw ba ay lumalago sa pananampalataya? Sa pagkaunawa mo sa mga katotohanan ng Diyos? Ikaw ba ay lumalago sa iyong kaalaman sa salita ng Diyos? Ikaw ba'y lumalago sa iyong buhay Kristiyano? Sa iyong katangiang Kristiyano? Lumalago ka ba sa paghanga sa persona, sa gawa, sa salita, sa katuruan, at sa pag-ibig at pangako ni Kristo Jesus? Yan ba ang iyong hangarin ngayong umaga? Kung yan ang iyong hangarin, then watch and learn from the Master as He instructs His disciples in the boat. Tingnan natin kung paano tinuruan ng Panginoong Kristo ang kanyang mga alagad habang sila'y nakasakay sa bangka at lumalayag sa dagat ng Galilea. At mula dito sa mga talatang binasa natin ngayon pong umaga, mga kapatid, ay nais kong dalhin ang isang mensahe na ganito. Christian discipleship involves growing understanding of who Christ is. Ang pagiging alagad na Kristiyano ay nangangailangan ng lumalagong pagkaunawa. Lumalagong pagkaunawa kung sino si Jesus. Nais ko pong dalhin sa inyo ang tatlong bagay. Unang-una, dito sa mga talata na ating pong binasa, nais kong makita natin dito yung tinatawag na the senseless prostration. Ang walang saysay na prostration. Mapapansin natin, nakasakay si Jesus at ang kanyang mga alagad sa isang bangka, patungo sila sa tinatawag na lugar na Bethsaida. Yan po ay isang lugar na malapit din sa baybayin ng lawak ng Galilea. Kung inyo natatandaan, nung nakarang linggo, ito yung pinag-aralan natin, galing sila sa Decapolis. Sa Decapolis, ito po ay yung modern day Jordan sa ating panahon ngayon. No? At doon, ang Panginoon sa Kristo ay gumawa ng isang matinding himala. Nagpakain siya ng 4,000 mga lalaki sa pamamagitan ng 7 tinapay at iilang isda. Pagkatapos noon, sumakay muli sila ng kanyang alagad sa bangka at sila ay lumayag patungo sa isang lugar na kung tawagin ay Dalmanuta. Hindi natin alam kung anong eksaktong lugar, basta ang eksaktong lugar yung Dalmanuta, pero ayon sa mga nagsusuri, ito daw ay isang harbor, isang daungan noong unang panahon na makikita rin sa Sea of Galilee. Pagkatapos niyan, nung nandun na sila sa Dalmanuta, sinalubong sila ng mga Pariseyo, nakipagtalo sa kanya yung mga Pariseyo, at humihingi ng tanda sa kanya. Of course, hindi binigay ng Panginoon yung hinihingi nila.
No, sabi niya, there is no sign for this generation. Pagkatapos tumalikod siya sa mga Pariseo at ilang saglit, sumakay muli siya sa bangka kasama ng mga alagad at ngayon sila ay tumatawid patungo naman ng Bethsaida. Now, habang umuusad ito pong bangka doon sa dagat ng Galilea, naramdaman ni Jesus na nagtatalo-talo ang mga alagad. Naramdaman niya yung frustration ng mga alagad. Perhaps they were blaming each other for something that they have discovered. Ano yun? Hindi sila nakapagdala ng tinapay. May nadala sila, isa lang na tinapay. No? Ang kanilang nadala. At siguro, hindi ba nakalagay dito? We can probably hear them arguing to one another. No, sinasabi nila, ikaw kasi dapat nagdala ka. Alam mo naman, ang dami namang pinapay na natira. Imagine mo yung 7 malalaking kaing ng puno ng tinapay. Eh, dapat nakapagdala tayo ng sapat na tinapay roon. At isa lang. Baka tayo magutom sa ating journey patungo sa lugar na ating pupuntahan. No? Siguro ganun ang sinasabi nila. Pero kung titingnan natin, itong frustration nila ay senseless. Walang kabuluhan. Walang saysay. Bakit? Bakit walang saysay? Si Jesus nandun sa kanila, kasama nila. Kasama nila doon sa bangka. Ang nagpakain ng 5,000 mga lalaki sa pamamagitan ng 5 tinapay, ang nagpakain ng 4,000 mga lalaki sa pamamagitan ng 7 tinapay, ay naroon kasama nila sa bangka. Bakit sila nag-aaway-aaway? At sinasabi, bakit di dyan lang ang tinapay na nalala natin? Magugutom tayo. Hindi ba? Kaya nga sa talatang 17, pansinin ninyo, sabi ni Jesus sa kanila, bakit ninyo pinag-uusapan na wala kayong tinapay? Parang sinasabi sa kanila ni Jesus, nakalimutan na ba ninyo ang nangyari? Nakalimutan na ba ninyo ang ginawa ko sa inyong mga paningin? Ilang oras pa lang ang nakararaan. Nasaksihan nila ang kadakilaan ng Diyos. At ngayon nakalimutan na kagad nila. Naging bahagi sila sa isang makasaysayang himala na kung saan ay libo-libo mga tao ay napakain, nabusog at nasiyahan. At ngayon, nagtatalo-talo sila dahil wala silang nadalang tinapay, iisa lang. Now siguro, kung ating mapansinin ito, itong kwentong ito, siguro matatawa tayo sa ugali ng mga alagad. Hindi ba? Makakalimutin naman ng mga to. Ano ba namang klase ng pag-iisip meron sila? Pero kung tutuusin, mga kapatid, ganyan din tayo madalas. Hindi ba? Ganyan din tayo madalas. Madali tayong makalimot sa kadakilaan at kabutihan ng Diyos sa nakaraan kapag meron tayong mga struggle na hinaharap sa pangkasalukuyan. Nakalimutan natin na nag-provide ang Panginoon ng ating pangangailangan sa nakaraan. Ngayon, nag-aalala tayo sa ating pangangailangan sa pangkasalukuyan. Nakalimutan natin na sa nakaraan, sinustentuhan tayo ng lakas para maharap natin ang iba't ibang mga difficulties, ang iba't ibang mga kahirapan, kapighatian o pagdurusa na ating naranasan. Marahil sa loob ng ating pamilya, marahil sa ating trabaho, marahil sa loob ng ating iglesia. Ngayon, sa pagkasalukuyan tayo parang nanlulumo dahil meron tayong hinaharap na mga kapighatian. And most of all, madalas natin nakakalimutan na ang Diyos nagbigay ng kanyang dakilang pagpapala sa atin, ng kanyang ibigay ang kanyang anak na si Jesus para tiyakin ang ating kaligtasan at kapatawaran sa harapan ng Diyos. Nung kanyang ibigay ang kanyang sarili para sa ating lahat. At ngayon, humaharap tayo sa mga bahagyang pagsubok ng buhay, nawawalan tayo ng sigla sa pagsamba. Nawawalan tayo ng sigla sa paglilingkod. Nawawalan tayo ng sigla na gampanan ng ating tungkulin na luwalhatiin ng Diyos, purihin ng Diyos, at itanghal ang Diyos ang kanyang kaharian, ang kanyang interes, at ang kanyang ebanghelyo. Kaya ang hamon sa ating lahat ngayon, alalahanin natin siya. Remember Him.
Remember what He has done for you. Remember what He has promised to do for you. Yan ang dapat nating alalahanin, mga kapatid. At ako'y naniniwala na ang isang lalaki at isang babae na mayroong puso para sa Diyos ay determinado na alalahanin ang Diyos. Kinakailangan tayo magkaroon ng lumalagong pagkaunawa kung sino si Jesus. At ang isang paraan para mangyari yan ay lagi nating alalahanin ang buhay ni Jesus, ang turo ni Jesus, ang sakripisyo ni Jesus, at pangako ni Jesus para sa atin. Pangalawa, the senseless frustration. Number 2, the seriousness of unbelieving condition. Now, habang nagdi-discuss itong mga alagad, they were discussing to each other, as the discussion between the disciples were happening, mayroong sinabi si Jesus dito na very strange. Para bang, kung iisipin natin, parang wala sa pinag-uusapan. Tingnan niyo yung verse 15. Habang nag-uusap yung mga alagad, dahil wala silang nadalang tinapay, iisa lang, verse 15. Kanyang binalaan sila. Sinabi, mag-ingat kayo, iwasan ninyo ang lebadura ng mga Pariseo at ang lebadura ni Herodes. Ano ibig sabihin ng Panginoon sa mga salitang ito? Maaaring malinaw pa rin sa isip ni Jesus yung pong encounter niya doon sa mga Pariseo, nung sila ay nakarating sa Dalmanuta, di ba? Lumapit sa kanya yung mga Pariseo at nakipagtalo sa kanya, maghihingi sa kanya ng mga takda. Maaaring sariwa pa rin yung isip na dito sa mga tao ito sapagkat ang paghingi ng tanda ng mga Pariseo sa kanya ay pagpapakita ng katigasan ng kanilang puso at pagpapahayag ng kanilang kondisyon na wala silang pananampalataya kay Jesus. Pero pansinin din natin na hindi lamang binalaan ni Jesus ang mga alagad sa lebadura ng mga Pariseo, kundi sa lebadura daw ni Herodes. Bakit? Sino ba si Herodes? Pinag-aralan din natin si Herodes sa nakaraan. Si Herodes ay isang masamang tao, isang masamang pinuno, na ang mahalaga sa kanya ay ang kanyang dangal, ang kanyang worldly honor, ang kanyang karangalang pangmundo, at ang kanyang laman, at ang kanyang pita ng laman. Matatandaan natin na kanyang pinapugutan ng ulo, sino? Si Juan Bautista. Dahil ito ay request ng isang batang babae na nagsayaw na anak ng kanyang kinakasama na si Herodias. Nasiyahan si Herodes habang nagsasayaw ang babaeng ito at nang sabihin niya, hilingin mo kung ano ang gusto mong hilingin na regalo ko sa iyo. Hiniling niyang pugutan ng ulo si Juan Bautista. Pinapugutan ng ulo ni Herodes si Juan Bautista kahit alam niya walang kasalanan ito. Kahit alam niya na ito ay inosente. Kahit alam niya na si Herodes ay marahil ay mamanaral at propeta ng Diyos. Bakit? Alang-alang sa kanyang salita. Alang-alang sa kanyang dangal bilang isang hari. Alang-alang sa kanyang makamundong hangarin. Kaya nga, masasabi natin na yung unbelief, at yung preoccupation with the worldly things are likened to a yeast. Ito po ay yung pong kawalan ng pananampalataya at masyadong pagpapahalaga sa mga bagay ng mundo ay pwede nating ihalin tulad sa isang levadura. Ano ba yung levadura? Siguro alam naman ito ng mga gumagawa ng tinapay. Diba yung levadura, isang klase ng pampaalsa na inihahalo sa harina. Para yung tinapay ay umalsa. Diba may mga tinapay na ang laki tingnan, pero walang laman sa loob. Ano nangyari? Maraming levadura na nilagay roon. Yun sinasabi niya dito. Yung mga alagad ay ayaw niyang ma-influensya ng levadura ng mga Pariseo na nawawala na walang pananampalataya sa kanya. At levadura ni Herodes na makamundo ang isip.
The disciple needs to have a growing understanding of who Jesus really is. Alam niyo kung bakit? Kung hindi sila lalago sa kanilang pagkaunawa kung sino si Jesus, tiyak na magkakaroon ng puwang sa kanilang puso ang kawalan ng pananampalataya at ang mga bagay ng mundo. At alam niyo, tayo mga Kristiyano, mahina tayo, marupok, at pwede rin natin sabihin, salawahan minsan. Diba? Kaya nga itong warning na ito, para rin sa atin ito eh. Hindi lang ito para sa mga alagad eh. Hindi lang ito necessary, kundi ito ay timely. Yung impluensya ng maling aral, yung impluensya ng mga maling pananaw patungkol sa Diyos, yung prinsipyo ng mundo, yung materialismo, yung likong pamumuhay, ay mas may dating na halina sa atin, mga kapatid. Na kung bubuksan natin ng kahit na konti ang pintuan ng ating puso sa mga bagay na ito, ang posibilidad ay hindi lang tayo malito, kundi maaari tayo maging alipin ng mga bagay na ito. Huwag niyong isipin na hindi mangyayari sa inyo yan. No? Don't ever think that it will not happen to you. Dahil alam niyo yung Bible niyo, dahil nasa church kayo, nasa SGCC kayo, it will never happen to you. Marami na ako nakita mga tao na aktibo sa iglesia. Aktibo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Pero ngayon, sila ay tumalikod na. Hindi ko nga naisip na tatalikod sila eh. Marami na akong tao na nakilala na mahal na mahal nila ang Panginoon. Pero ngayon, hindi na sila naniniwala na mayroong Diyos. May mga tao ako nakilala na once upon a time, pwede natin sabihin, hahuwaran sila o halimbawa sila ng kasipagan, ng katatagan, ng pagmamahal sa kabanalan. Pero ngayon, ang minamahal nila at iailangan nila yung mga bagay ng mundo at ng mga pita nito. Pansinin ninyo na itong mga alagad, they are worrying for the bread. Di ba? Nag-aalala sila doon sa tinapay na dala nila, isa lang. Nagtitinginan sila sa kanilang mga sarili at nagsisisihan. Nakalimutan nilang tumingin kay Jesus. Nakasama nila mismo doon sa loob ng bangka. Kaya nga, gumamit si Jesus dito ng isang mabigat na salita. Verse 18. In fact, itong salitang ito ay lingwahe para sa mga hindi mananampalataya. Verse 18, sabi dito, meron kayong mga mata, ngunit hindi kayo nakakakita. Meron kayong mga tenga, ngunit hindi kayo nakakarinig. Hindi ba ninyo natatandaan? Alam niyo may salitang yan? Ay salita yan na ginagamit para sa mga hindi Kristiyano. Kasi ang mga hindi mananampalataya ni Jesus, merong mata, pero hindi nakakakita. Merong tenga, pero hindi nakadidinig ng katotohanan. No? Very scary yan, di ba? Very scary yan. Bakit? Parang sinasabi ni Jesus sa mga alagad niya, you are behaving like an unbelievers. Kayo ay nag-uugali tulad ng mga hindi mananampalataya. Ang mga hindi mananampalataya, meron silang mata, hindi nakakakita ng katotohanan ng Diyos. Meron silang tenga, hindi sila nakaririnig ng katotohanan ng Diyos. Parang ganyan kayo. Dapat hindi kayo ganyan. Kaya mga kapatid, huwag natin kailanman alisin si Jesus sa larawan ng lahat ng bagay na ginagawa natin. Sa mga plano natin, sa mga pinagpapasyahan natin, sa mga kaabalahan natin. Always fix your eyes on Jesus. Lagi natin ituon ang ating mata ng pananampalataya kay Jesus. Sapagkat kung ganyan tayo lagi mga kapatid, ginagarantiyahan ko, hindi ka magkakamali. You will never go wrong if your eyes is always fixed on Jesus. Number 3, the senseless frustration, the seriousness of unbelieving condition. Number 3, yan, mabagal, the slowness of
perception. Now look at verse 21. Tingnan natin sa talatang 21. Sinabi naman niya sa kanila, hindi pa ba ninyo nauunawaan? Pwede natin sabihin, hindi pa nakuha. Don't you get it? Matapos ng mga bagay na inyong nakita, matapos na inyong mga narinig at nasaksihan, hindi pa rin nyo nakuha. Mabagal pa rin ang inyong pangunawa. Kung naiintindihan niyo kung sino ako, hindi kayo ganyan mag-uugali. No? Hindi kayo mag-aaway-aaway. Hindi niyo aakusahan ng isa't isa. Ba't hindi ka nagdala ng tinapay? Ikaw dapat ang nag-isip niyan. Hindi ako. Marami akong ginagawa. Nagbibit-bit ako ng gamit natin eh. Dapat ikaw nag-isip. Di ba gano'n? Kung nauunawaan ninyo kung sino ako, hindi niyo ako aalisin sa eksena ng inyong mga buhay. Hindi kayo makakaramdam ng tinatawag na discontentment kung naiisip niyo lang ako. Mga kaibigan na nakikinig sa akin ngayon dito, ay so kayo tanongin, sino si Jesus sa inyo? Siya ba ang inyong tagapagligtas? Siya ba ang inyong manunubos? Siya ba ang inyong Panginoon? Na kung totoo yan, kung totoo talaga yan, I tell you, it will make all the difference in the world. Magbibigay yan ng malaking kaibahan sa buhay ninyo sa mundo. Hindi ibig sabihin, kung kilala mo talaga si Jesus ng totoo, hindi ibig sabihin na lagi may pagkain sa hapagkainan mo. Dahil kilala ko si Jesus, nare-recognize ko siya, sigurado, hindi kami mawawalan ng pagkain. Hindi lang ibig ko sabihin. Hindi ibig sabihin na kapag kilala mo si Jesus ng totoo, wala ka ng pagsubok, o wala ng kahirapan na maaaring harapin mo sa buhay na ito. Ang punto ko mga kapatid, kung kilala natin si Jesus, kung nauunawaan natin kung sino si Jesus talaga sa buhay natin, bilang Kristiyano, bilang mananampalataya, makatutulong yan para hindi tayo manlumo, hindi tayo manlupaypay, hindi tayo gumewang, sabihin na natin ang ganong salita, sa mga bahagyang problema na dinaranas natin sa ngayon. At tayo magiging matatag na magpapatuloy hanggang sa katapusan sa gitna ng iba't ibang mga hamon at pagsubok sa buhay ng Kristiyano. Kaya lagi natin itatanong sa sarili natin yan, kilala ba natin si Jesus? Pero kung isang kwento patungkol sa isang batang lalaki na nag-aabang ng bus doon sa sidewalk. So, tagal niya nag-aabang ng bus doon. Ay ngayon, nakita siya ng isang mama. Sabi ng mama, boy, nag-aabang ka ba ng bus? Opo. Huwag ka dyan mag-abang, doon ka mag-abang. Kasi doon humihinto ang bus madalas. Doon nakita mo may waiting shed, doon ka mag-abang. Doon humihinto ang bus. Sige, okay lang po, dito na lang po ako. Sabi niya, sabi ko na sa'yo, hindi ka makakasakay dyan. So, to make a long story siya, nandun pa rin siya. At inulit-ulit ng lalaki, hindi ka makakasakay ng bus dyan. Doon ka pumunta. Okay lang po, dito na lang po ako. Huwag po kayo mag-alala. Maya-maya, huminto ang bus. Sa harapan ng bata. Binuksan ang pintuan at siya pumasok. Nagulat yung lalaki. Bago umalis ang bus, dumungaw siya sa bintana. Sabi niya sa mama, Mama, siya naman pala, driver tatay. Alam ko, hihintuan niya ako. Kilala ko kasi siya. At kilala na ako. Ang tanong ko sa inyo, kilala ba ninyo si Kristo? Meron ba kayong kaugnayan sa Kanya? Kung kilala niyo si Kristo at may kaugnayan kayo sa Kanya, tatayo kayo para kay Kristo. Susunod kayo kay Kristo. Maglilingkod kayo para sa interes ni Kristo. No? Hindi kayo pahahadlang sa mga bahagyang bagay para mahadlangan ang inyong pagsamba at pagpupuri para kay Kristo. Handa ninyong sundin ang kalooban ni Kristo sa anumang sitwasyon ng buhay. No matter what the cost.
Dahil kilala niyo siya. At kilala niya kayo. Alam mo na hindi ka niya iiwanan, hindi ka niya papabayaan. Pero kung hindi mo kilala si Kristo, kung hindi mo lubos na unawaan kung sino si Kristo talaga, personal, sa buhay mo, hindi siya ang tagapagligtas mo. Hindi pa siya ang manunubos mo. Alam mo, ang problema mo ay hindi yung kakulangan ng kaunawaan. Ang problema mo talaga ay hindi ka paligtas. Ikaw ay bulag at nangangailangang mabuksan ang iyong isip at ang iyong isip at ang iyong mata ng pananampalataya ay tumingin kay Jesus upang mapatawad ka sa iyong kasalanan at magkaroon ka ng kaligtasan sa iyong kaluluwa. Kaya nga ang aking hamon, kung hindi ka pa nakakakilala kay Jesus, kung hindi mo pa nakuunawaan kung sino talaga siya, lumapit ka sa Kanya sa daan ng pananampalataya at pagsisisi at hindi Kanya kailanman itataboy. Sinabi niya yan eh. Sino man lumalapit sa akin, kailanman dito itataboy. Lumapit kayo sa akin, kayo mga nagpapagal at nabibigat ang lubha sa kayo atin pagpapalain. Manalangin.